Napakadaing huli. Wala. Okay. Yan. Grabe guys, daing lili. Abot hanggang doon sa laon. Hi guys! Here's another mini vlog ng buhay namin dito sa isla. At ngayong araw naman ay samahan nyo na naman kami ni Buyok na pumalaot. Pero doon nga kami mag-aangat sa may pinakalaot sa may gitna ng dagat. Kung napapansin nyo nga mga mare ay wala na nga paglagyan ng water lily dito sa harapan ng aming nayon dahil nagsimula na nga ang hanging amihan. Taon-taon talaga ay bisita namin itong mga water lily at sanay na nga ang mga tao dito sa amin. Pero wish nga kung ituring ng mga tao dito sa aming nayon ang mga water lily dahil halos wala na nga makapalaot dahil sa kapal nga nito at hirap na hirap ngang makalabas papunta doon sa laot para mangisda. Kung balak mo nga subukang lumabas dito sa water lily gamit nga ang maliit na bangka lamang mga mare ay nako baka hapon ka pa makarating doon sa pupuntahan mo. Halos malalaking bangka nga lang ang kayang makalabas dito sa mga water lily kaya naman sumusunod na nga lang yung mayroong maliliit na bangka para lamang sila ay makalabas dito. At kung wala ka namang matsyempohang malaking bangka na palabas mga mare ay magtitiis ka na nga lang na hindi makapalaot kaysa naman gumastos ka ng bang mahal na gasolina makalabas lamang dito sa mga water lily na ito. Naangat na nga ni Buyok noong nakaraan ang aming Skylab doon sa malapit sa aming nayon mga mare at ngayong araw naman na itong Skylab naman namin dito sa laot ang aming aangatin. Nakakaawa nga yung pamalakayan namin doon sa malapit sa aming nayon mga mare dahil kung nakita nyo nga kanina sa aking video ay talaga namang punong-puno ng water lily at baka nga wala nang pumasok na isda doon. Balak na nga ilipat ni Buyok yung mga isdang inaalagaan nga namin doon sa cage namin sa baba dito sa laot dahil baka nga daw magkamatay pa sa dami nga ng water lily na kapalibot doon. Buti na lang nga mga mare at wala ngang halos water lily dito sa bandang laot kaya safe na safe nga ang aming mga pamalakay. Napakadaing huli. Wala. Yan, yan. Okay. Sinubukan ko nga ring sumalok mga mare dahil akala ko nga ay banggaan lamang nito yung pala naman ay napagkakabigat kaya naman ibinalik ko na nga kay Buyok. Salitan nga kung salukin ni Buyok ang Skylab namin doon sa baba at dito sa laot para sigurado nga na may huli. Tapos sinilagyan na nga rin ni Buyok ng tubig itong aming bangka dahil bubuhayin nga namin ito at isasalin nga namin doon sa cage namin sa pinakalaot. Kung napapansin nyo nga ay may harang na nga itong aming bangka dahil nilagyan na nga ito ni Buyok ng hampila para mas madali nga daw mahuli ang mga isda. Medyo mabuhay din kasi itong bangka namin pero nung nilagyan na nga ni Buyok ng hampila ay parang tumatag na. Maggagawa nga ulit si Buyok ng isa pang Skylab mga maret. Doon nga niya ipupwesto sa pinakagitna ng dagat dahil doon nga daw nakakahuli ng malalaking isda. Puro similya ng tilapia lang kasi ang nahuhuli ng dalawang Skylab namin mga mare. Pero okay na rin naman yon at least nakakaipon nga kami ng pang-alaga. Bandami nga din naming huling kanduli ngayon at bang lalaki pa kaya sabi nga ni Buyok ay parang bang sarap nga daw i-adobo. Ang paborito kong ang luto sa isdang ito ay sinigang sa miso at talaga namang napagkakasarap lalo na nga at sariwa. Napakalansa nga ng isdang ito kaya kailangan ay maayos nga ang pagkakaluto mo dito. Nakahuli nga rin kami ng malaking biya kaso nga lang ay isang piraso kaya sabi nga ni Buyok ay pamigay na nga lang daw namin. Iba't ibang isda nga ang mahuhuli mo sa Skylab dahil kusa lang naman silang pumapasok. Sinimulan na nga ni Buyok na ipagsasali ng mga isdang nahuli namin dito sa loob ng aming cage at siguro'y marami-rami na nga rin itong laman. Nagmerienda na nga ang aking Buyok para mas mapabilis at mas mapadali nga daw itong kanyang ginagawa. Pagkatapos naman ni Buyok na maglipat ng mga similya ng tilapia ay pumunta na nga ulit kami doon sa aming Skylab dahil kukunin na nga daw niya yung naipon niyang mga ayungin. Medyo mainit na nga ng mga oras na yan kaya naman sinenyasan ko na nga si Buyok na bilis-bilisan naman ang patakbot baka nga ako'y matusta. So ayun, pumunta nga lang si Buyok sa aming Skylab mga mare at kinuha nga niya yung naipon niyang ayungin at hindi ko nga alam kung paano nga niya ito nahuli. Akala ko nga nung una ay lambat nga lang itong daladala niya pero paglapit nga niya dito sa may kubo ay bandami pala niyang huling ayungin. Parang nga isang malaking bubo itong hawak-hawak niya mga mare pero ito nga ay panghuli or pang-ipon ng ayungin. Hindi ko nga alam kung anong klaseng teknik ba ang ginagawang panghuli nitong aking Buyok pero pakiramdam ko nga ay parang may lahing isda yata ito. Guys, kaya ako na naman guys. Grabe guys, napakadami. Guys, napakarami. Grabe. Napakarami guys. Direkta.
Madami nga laging huling isda itong si Buyok at parang nakakausap nga niya ang mga isda na magpahuli sa kanya. Chor. So ayun na nga mga mare, umuwi na nga rin kami ni Buyok dahil may nag-aabang nga sa amin dito sa aming mga huling ayungin at idadaing nga daw nila. Pumasok na nga rin kami dito sa lilihan kahit nga medyo makapal ito dahil wala rin naman kaming no choice kundi umuwi. Nakita ko nga rin itong dinaing na biya ni Ate Alot at nagsi 600 pesos per kilo nga ito dahil bihirang-bihira lang naman ito at isa pa ay napagkakasarap nga rin ito. Pagkarating naman namin sa aming nayon ay nakaabang na nga ang mga kukuha nitong aming ayungin at sila na nga rin ang nagtakal. 50 pesos nga ang isang salop kung ibenta nga namin itong mga ayungin at sa pagkakaalam ko nga kapag ka ito ay nadaing na at ibinenta nila ay nasa 400 nga ito per kilo. Nasa 8 salop nga ang nabenta namin ni Buyok mga mare at nagkakahalaga nga ito ng 400 pesos. Okay na rin naman sa amin ng 50 pesos kada salop, at least kahit papaano nga ay may pambili na nga kami ng bigas at isa pa ay nakatulong pa kami dito sa aming mga kanayon.